Ang sarap. Grabe. Okay. Ang sarap niya nga guys. Tikman ko nga ulit. Kumusta? Hindi ko agad malasahan kasi mainit, pero masarap. Diba? Naalala mo dati nagluto na ako ng ganyan, hindi mo gusto. Sabi mo wag ko na uulit lulutuin. Ito ba yan? Oo, kaso nga lang kasi nung nagluto ko dati, hindi siya masabaw. Parang puro kamatis lang talaga siya. Kaya sabi mo nakakaumay yung lasa kasi purong kamatis siya. Di ba pochero yun? Hindi iba yun. Kinamatisan manok din niya. Sabi ko huwag lang uulitin magluto ng ganyan ha. Bounce. Kamusta mga kayami? Sa masaya at isang masarap na Yan naman ang pagsasagawa natin. For today's episode ay ka-out lang po natin sa work. Tapos si Papa Di rin, galing dito sa may, sa Roshan. Tapos ay, kanina pa siya nag-out 6:30. Ako naman po ay 7 p.m. Pero nagsabay na lang po kaming umuwi dahil, malapit lang naman. At dadaan po tayo ngayon dito sa Goldilocks. Bibili po ako ng egg pie na pang merienda bago tayo kumain mamaya. Kaya may bibili daw si Ikay ng egg pie dahil nagkikrib daw siya sa egg pie kanina pa. Pero ito po yung bibili namin. Bali 320 pesos na naman. Ilang kainan na rin naman siya. Kaya goods lang. Nag-abide na Ikay ng egg pie. Ayun mga kayami, so bali ay nakabili na po tayo ng egg pie. Tumaas na pala siya. Oo, 320 na. Magkano ba siya dati? 300 lang. Tumaas ng 20. Dadaan po kami ni Papa Di dito sa may talipapa. Dahil magluluto po siya ng ulam. Anong luluto mo? Kinamatisang manok. Wow. May sabaw yun. May sabaw din. Let's go. Nandito na po tayo sa may talipapa. Bibili na po si Papa Di ng gulay. Bumili po siya ng patatas tsaka po ng carrots. May manok naman po sa bahay kaya yung na lang, sangkap na lang po ng lulutuin yung bibili niya. Bumibili naman po si Papa ng kamatis. Gusto niya daw yung hinog na. Nandito na po tayo sa bahay. Kumakaw lang aking brace. Caroline. Kaya sa aking isko. Yan mga kayami, so bali po ay mag-ano muna tayo. Magkakape. At magsasaing pa po kasi tayo tapos magluluto ng ulam si Papa D. Hindi matatagalan pa kaya magkakape po tayo at kakain tayo ng egg pie. I-delete first na pala natin yung fish pala. Okay, Danny Firm. Nakalimutan pala natin bumili ng ulam ng aso. Ilan kaya natin? Oo, masyadong marami. Yan, kumukulo na rin po yung mainit na tubig at tayo po ay mag-merienda na. May gatas yan sa akin. Yep. Ano yung block na? Merienda time! Pwede nagbabantay po ng bahay ngayon ay si Riray. Ang amas na ng kikay. Kaso nga lang po ayan, nagmerienda na daw siya. Kasi nga nakapag-grocery naman tayo na nakaraan. May pinapay dyan, may Sabi ko magmerienda siya. Kanina pa lang mga 5, sabi ko magmerienda, aray may pagkain naman tayo. Kaya hindi na siya nakatigil nito. Ayun tayo. Pero titiran namin siya kasi baka sa mga susunod na araw, kailangan ulit namin na magbabantay dito. Ayan. Hindi naman namin siya mauubos ng isang kain. Hindi ko aabonin pa ng ilang araw yan sa atin.
Parang tagal na rin natin hindi nakakabili, no? Mm. May nangihingi pong tuta. Nangihingi ang mag-ama. Kaya kung umubos ng dalawa nito. Pero nakakabusog din, no? So dalawa lang yung kakainin. Dalawang slice. May kahagi naman ako eh. Ay, nako, diba? Ang paalam lang nila pag nagbagyo tayo, after natin magbagyo, maglalakon yun pa tayo. Nakakapagod din. Hindi kasi yung pagkabagyo natin, mas malayo pala ang bagyo sa La Union, dadaanan. Dadaanan natin pabalik yung La Union. Oo, yung pinag-anuhan natin, Stopover. pinag-stopoveran. Ayun na ba yun? Hindi ba, Pangasinan pa lang yun, pero malapit na siya sa La Union. Maganda nga yun para anong sulit yung ano natin. Para ang mangyayari na doon, medyo matching budget kasi parang dalawa yung pagtutuluyan natin. Sa Oo. Baguio tsaka yung sa La Union. Tapos, Gusto nga nila 5 days. Sabi ko hindi pwede kay April ganun ka talaga. pwede din. naman sa amin. Talaga ba? Sige, go. Kasi lang 5 days, walang bantay dito sa bahay. Akaso nga lang ano, dami din natin bibit-bitin. Kasi iba yung outfit natin sa Baguio tsaka sa ano, sa La Union, sa LU. Napansin po namin ng mga ilang araw na ang Scarlett ay matamlay. Tapos tsaka lang po na, ngayon lang po namin naisip na baka kaya siya matamlay ay nalulungkot siya sa pagkawala ni Luna. Kaya po ng mga nakaraang gabi ay parang gustong-gusto niyang umakyat sa taas. Talagang pada-aakyat kami pag matutulog na. Lagi siyang nakabantay sa hagdanan. Parang gusto niya rin umakyat. Siguro iniisip niya nandoon yung isa niyang anak. Ba't hindi raw pinabababa? Ayoko, tingnan mo ang mukha. Tingnan mo ang mata, malungkot. Parang di naman ganyan Pero ang makakain naman siya, kaya lang yung halata mo yung tamlay niya talaga. Tsaka yung pagkain niya, hindi niya nauubos. Nauubos. Pero ngayon, nagperienda tayo ng egg pie, ubos niya lahat ng binigay natin. Parang talagang yung may ano rin siya, may instinct din talaga siya na nawawala yung anak niya. Sumubawiin natin si Stella. Sa kawawa naman ang bibi, kumatamlay. Kamahalan niya pa ma'am din yan. Bumibili po si Papa din ng ano, ng bigas. Dito sa tapat ng bahay. May gustong tumakas na pusa. Sige, kahit kunin ko na lang tapos tanong mo na lang sa mama mo. Yan. Magkano daw yan? Ang lahi ng bitbitan natin. Magkano daw yan? hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam. Pero sabi ko, okay lang. Okay lang naman natin. Hindi ko medyo tatagal na yung bigas natin ngayon kasi dadalawa na lang. Magsasayang na po tayo mga kaya. Ay, nasa labas si ano, si Tanggol. Ha? Nasa labas. Magsasayang na po tayo mga kaya. Maya-maya ay magluluto na si Papa din ng ulam. Isasali na po ni Papa din yung ano. Ito talaga yung, dito ako laging kinakabahan yung pagbubukas. Minsan perfect, madalas single. Yung Perfect. perfect. Mas perfect yan kapag nagdire-diretso ka na sa pagsasaing. Sige. Anong date mo yan? 11. Sinabi kung gano'n kakabot yung date natin. Sige. Sa 25 kilos. Maganda naman siya. Konti ka lang naman kumain. Ang malakas lang naman kumain ako. Tsaka yun, si Uno. Tsaka si Raya. So ngayon mga kayami, magluluto na tayo ng ating ulam na kinamatisang manok. Ayan, bumili nga tayo ng repolyo. Bumili nga tayo ng pechay. Ang pechay po ay 10 pesos ang isa, bali 20 pesos po. Bumili rin po tayo ng 2 balot ng kamatis. Dahil kinamatisan nga po siya, need natin na medyo maraming kamatis. Pero dahil medyo mahal ang kamatis, 2 kamatis lang binili natin. Ito po ay 10 pesos ang isa, bali 20 pesos po siya. Bumili rin po tayo ng siling haba. Ayan, ito po ay 5 pesos lang. Bumili rin po tayo ng patatas. Ito pong patatas ay 20 pesos po.
Bumili rin po tayo ng luya, 5 pesos. Tapos ito pong ating carrots po na hiwa na nabalad na. Bali ito po ay 15 pesos po. Bali 20, 40, 60, 80, 85. Bali po ang nagastos natin sa ating ricados ay 85 pesos po. Tapos bali ito naman po yung manok na gagamitin natin. Ito po yung kahati nung binili nating grocery nung nakaraan. Ito po ay 6 na hiwa. Tag-3 po kami ni EK. O parang tag-2 lang kami. Kasi yung 2 hiwa ay para sa mga alaga nating aso. Ayan. At sisimulan na nga po natin na maghiwa ng mga regalos na kakailanganin natin. Hugasan na lang po natin ulit ang mamaya ng bago. Kayo guys, mahilig din ba kayo sa carrots? Ayan. Pampalinaw daw ng mata. Pero minsan gusto ko rin gumawa ng carrot juice. Ayan. Yung carrots, tapos ano ba yung inilalahok doon? Saging ba yun? Yung isa-shake mo siya. Ayan, medyo marami pala. Kaya kahit ilang piraso lang yung manok natin ay okay lang naman po kasi yung gulay naman po natin ay marami. Babawi na lang tayo sa gulay. Dahil ang ating ulam ay kalahok din ang ating mga alagang aso. Dahil hindi pa po kami nakakabili ni EK ng atay. Hugasan na rin po natin. Tapos po ay maghihiwa na rin tayo ng patatas ni Sarah. Naalala ko nung bata pa ako, siguro mga 6 or 7 years old ako. Kaming magkakaibigan ay bumibili ng mga gantong patatas. Tapos ay hinihiwa-hiwa namin. Ginagawa namin siyang french fries. Bumibili kami ng mayonnaise. Nakakagawa na kami ng french fries. Pwede rin natin gawin yun. Oo, pwede rin ang minsan. Masasuggest po si EK na pwede rin naman daw kami gumawa ng french fries gamit ang patatas. Bali guys, itong ating ulam ngayong gabi ay alam ko ay naluto ko na to dati, kinamatisang manok. At sa pagkakaalala ko ay hindi siya masyadong nabetan ni EK. Pero dahil medyo matagal na rin naman, baka nakalimutan niya na hindi siya nasarapan dito. Hindi niya nga naalala na nung sinabi ko na kinamatisang manok yung uulamin ko, wala naman siyang nireklamo. Tapos ay hiwain na rin po natin to. Siguro sa gitna na lang po kasi medyo siya, medyo maliit. Etong gulay naman po ay kahit marami okay lang kasi pwede natin siyang ipakain sa mga baby natin. Kasi siya po ay carrots. At isusunod na po natin itong kamatis. Ito po yung ating main ingredients dito sa ating lulutuin ay dahil siya ay kinamatisang manok. Diba sa labasan po ay mura. Yung 4 na piraso ay 10 piso. Noong nakaraan po nung bumili tayo ng umuulan, ang isang piraso po dito sa amin ay 6. Diyos ko, napakamahal ang kamatis nila. Saan ba tinanim yun sa US? Hiwain na po natin yung ating manok. Ay, yung ating manok. Yung ating kamatis. Tapos po ay ilagay na natin dito. Check aside na po natin siya. Tapos ngayon naman po ay maghihiwa na tayo ng sibuyas at bawang. Siguro po mga 2 sibuyas yung gamitin natin. At ilang pisngi ng bawang. Kayo guys, pag nagluluto kayo ng ng gantong ulam, ng kinamatisang manok, ano pa yung kadalasan na inilalagay nyo bukod dito sa mga ingredients na nabanggit natin? Sigurado ko sa ibang lugar ay naglalagay din sila ng ng iba pang ng iba pang ingredients o pang palasa.
Buti nga po ngayong araw ay medyo hindi na dire-diretso yung ulan. Pero umuulan pa rin po, pero hindi na siya yung sobrang katulad ng mga nakarang araw na halos non-stop yung ulan. Kahit pa paano po ngayon ay uminit-init na yung panahon. At sakto bukas po ay Miyerkules na. At ang sinampay natin na nilabahan ng Miyerkules ay nakasampay pa rin hanggang ngayon. Hindi po namin ibinababa kasi nga po ay feeling po namin ay hindi pa siya tuyong tuyo. Saka baka mamaho po kasi pag isinampay namin kagad sa kwarto. Kaya hinayaan na lang namin siya sa may third floor. At sana nga po ay umaraw na bukas para mailabas na rin po namin yung aming higaan. Kasi po yung kama namin ay parang rin po. Nag-moist ay, ayan, parang nabasa. Gawa nung pader ay nagtutubig sa sobrang lakas ng ulan at lamig. Pakiramdam po nga po pati yung amoy ng kwarto namin ay naging amoy kulob. Kahit po meron naman kami binubuksan na air humidifier para hindi siya sumasapat kasi nag-aamoy talagang nag-aamoy kulob siya. Kaya bukas po talaga pag umokay-okay ang panahon ay bubuksan namin yung kwarto, papasingawin talaga namin. Kasi yung mga unan, ibibilad namin, yung kama ilalabas namin, papalit ang mga punda, maglilinis ng bahay. Ayan. Kasi po pag rest day namin ni EK, ang ang goal talaga namin, gustuhin man namin makapag-vlog sa labas para maiba-iba yung ikot ng vlog natin, hindi palagi dito sa bahay, hindi palagi sa trabaho ni EK. Ito rin namin sanang lumabas, ang kaso nga lang po ay kulang kami sa oras. Tapos minsan naman po pag walang masyadong gagawin sa bahay, nagkakaroon naman po ng mga biglaang order na kailangang asikasuhin pag rest day. Kaya po ang oras namin ni EK ay sobrang gipit. Gipit ba ang tawag doon? Sobrang dami namin ginagawa rin talaga. Parang ang pahinga namin ay limitado lang. Kaya minsan pag gusto namin magbakasyon ay talagang kailangan wala kaming tatabaan ng mga gagawin dahil kami may mga trabaho na need ng araw-araw na ganap. Lalo na po sa trabaho ko. Kailangan po araw-araw may naka-schedule akong posting na gagawin sa company. Kasi hindi pwedeng natitengga yung mga pages na hawak ko na walang nakapost. Kailangan po lagi may naka-posting po. Bali guys, ulitin ko lang po, ipapakita ko lang ulit yung mga sangkap ng ating lulutuin. Kaya po, meron po tayong patatas, carrots, kamatis, sibuyas, bawang at luya, at meron din po tayong siling green. At syempre meron din po tayong pechay. At syempre po yung ating chicken na pinapalambot po natin dahil kagagaling lang sa rep. Tara po, simulan na po natin ang pagluluto. So ngayon mga kayami ay gamit ang mahiwagang kawali ni EK ay magpapainit na tayo ng kawali. At siguraduhin lang po natin ang ating mantika ay mainit talaga para po hindi siya dikit. Dahil minsan po ang hirap talagang tanggalin pag sobrang dikit ng mantika. Kaya sana po soon ay makabili na tayo ng mas maayos na kawali. Para yung non-stick ba yun? Para hindi na dumidikit yung ating ating niluluto. Pero feeling ko ay mahihirapan tayo i-let go ang mahiwagang kawali ni EK. Dahil sobrang napalapit na to sa kanya. Lalagyan na natin ang ating chicken. Habang niluluto po natin siya, ay lalayo muna po tayo para makaiwas sa pagtalsik. So ngayon mga kayami, pag mukhang dito na yung kabilang side, ay yung kabilang side naman po. Pero dahil nga po sa ito tumatalsik, ay papatayin muna po natin yung apoy para hindi tayo nakalansikan. At itataob na po natin yung kabilang side. Kailangan po maging ganyan din po yung side ng kabilang side para mas lumabas po yung lasa
At syempre po, para mas lutong-luto po yung chicken natin. At pag mukhang luto na po yung kabilang side ay pwede na po natin siyang itaog. Syempre, papatayin po natin ulit kasi mahirap na baka matalamsigan tayo. At dito na rin po ay magigis na po tayo ng bawang sibuyas at luya. At syempre po, babawasan po natin yung mantika dahil medyo marami po. Po ay gisa na natin ang sibuyas. Lagyan po natin ang bawang. Baliktad pala. Kanina pala yung bawang kasi ngayon ang sibuyas. Sorry. Lagyan na rin po natin ang ating luya. Pampatanggal ng lasa. At syempre po, ilalagay na po natin ang bida ng ating lutuin, ang kamatis. Kailangan po yung kamatis natin ay lutong-luto talaga. Yung parang halos madurog na siya sa sobrang luto. Tapos guys, ay ilalagay na rin natin yung ating manok. Bali, sasampot siya lang natin yung manok dito sa ating kamatis. Wow, parang ito pa lang ay pwede nang ulamin. Tapos ay maglalagay lang din po tayo ng patis pangpalasa. Mga dalawa po. Tapos ay haluin po natin. Ayan, dahil wala na po tayong pamintang durog, ay ito na lang pong pamintang buo yung ilalagay natin. Durugin na lang po natin sa bibig mamaya. Just na. Tapos ay haluin pa rin po natin. Wow, bango. Tapos po ay maglalagay na rin tayo ng water. Ito tayo ng tubig. Isa. Dalawa. Tatlo. Bali, 3 baso po yung ilagay natin para masabaw talaga siya. Tapos ay haluin lang po natin. Tapos po ay maglagay na rin po tayo ng isa pa nating pampalasa. Ang ating chicken cubes. Ayan po. Para mas lalo pong maintenance yung ating niluluto. Maglagay na po tayo ng chicken cubes. At syempre po, para habang hinihintay natin siya kumulo, ay ilalagay na rin na po natin ating mga gulay katulad nitong ating patatas at carrots. Ayan, napakaraming gulay. Tapos po ay tatakpan lang natin siya at babalikan na lang po natin siya mamaya pag kumukulo na. Diba? Yung ating takip ay hindi sakto sa kawali. Nakalabas yung sabaw. Tapos po habang hihintay natin kumulo yung ating ulam ay magsasaing na rin po tayo. Gamit po yung kabibili lang nating bigas. Bali ito pong ulam natin ay pakukuluan lang po natin ng 5 minutes para sigurado kung malambot na yung ating manok, yung mga gulay na inilagay natin kanina. At orasan nga po natin siya. A few moments later. So ayun mga kayami, after ng 5 minutes na pagpapakulo ay i-check na natin yung ating niluluto. Baka mamaya naman ay sobrang nalumod na, ay nalambot na. Ang tawag doon? Anong tawag sa ganun? Nadurog na yung gulay. Mukhang sakto lang naman siya. Tapos ay titikman natin yung lasa kung swak na ba sa atin yung lasa kanina o kailangan pa natin mag-add ng mga seasoning. Ang sarap! Grabe! Okay. Ang sarap niya nga guys. Tikman ko nga ulit.
Ang sarap. Parang kulang lang sa alit pero ang sarap niya na. Parang ano na to. Parang sakto na to. Talaga siguro mali lang yung dating luto ko dahil medyo tuyo talaga siya. Parang naging saucy yung dating niya. Ito ay ano, medyo masabaw kaya para siyang ano, sinabawang manok na ano, kamatis yung ginamit. Kaya masarap siya. Feeling ko ay ma-enjoy ito ni EK. Kasi papaalala ko sa kanya na dati ay hindi siya nasarapan sa luto kong ganito. Carrots. At maglalagay na rin po tayo ng ceiling green. At kumukulo na yung ating kanin. Sakto yan. Tapos ay ilalagay na rin po natin yung ating pechay para lumambot na rin po siya. Kayo guys, pag nagluluto kayo ng gantong ulam, bukod sa pechay, ano pa yung gulay na pwede nyo ilagay? Kasi inisip ko kanina maglalagay sana ako ng ano, repolyo na lang sana. Pero kasi sa luto ng nanay ko dati ay pechay talaga yung nilalagay niya. Kaya sinunod ko yung tradisyon niya. Tapos takpan lang natin siya ulit guys hanggang sa maluto yung ating huling gulay na inilagay. Kasi na hindi ko makain. So yun guys, ay check na nga natin siya. Wala! Una, check lang po natin. Haluin lang po natin ng konti. Parang feeling ko masarap yung pagkakaluto natin ngayon. Sakto-sakto sa maulang panahon pa rin. Ay guys, yung ano yung isang sili ay puputol din natin para ang anghang ay kumapit. Ayan guys, hindi pa totally lutong-luto yung ulam natin, pero tingnan nyo naman yung ating kusina. Hindi pa tayo tapos magluto pero ang kusina natin ay malinis. Ganyan po talaga ako pag nagluluto. Pag may ginamit tayong isang gamit sa pagluluto ay hinuhugasan kagad. Ayaw ko nang itinatambak yung ano, maraming hugasin sa kusina tapos magluluto ka. Parang hindi ka pa tapos magluto, pagod ka na dahil napakaraming hugasin na naman yung nakatambak at isasabay pa pagkatapos kumain mamaya. Kaya ang ginagawa ko po talaga pag ako ay nagluluto, habang naghihiwa, habang nagpapakulo, nagigisa, pag may pagkakataon ng hugasan na yung ibang gamit ay hinuhugasan ko na para hindi po tayo masyadong makalat at malinis lang po yung pagluluto natin. At ganyan na ganyan din po talaga si Ike pag nagluluto. At ito guys, dito na ang ating kinamatisang manok. Ayan, pwede na to. At ipapatikim nga natin kay Ike yung ating niluto. Wow! Kalok kamote. Ano pala ito? Carrots na. Wow! Tikman mo kung okay na sa yung lasa o kailangan pa nating dagdagan. Pag tikim yung sabaw, kailangan may gulay din. Oo. Kumusta? Hindi ko agad malasahan kasi mainit, pero masarap. Diba? Naalala mo dati nagluto na ako ng ganyan, hindi mo gusto. Sabi mo huwag ko na uulit lulutuin. Ito ba yan? Oo, kaso nga lang kasi nung nagluto ko dati, hindi siya masabaw. Parang puro kamatis lang talaga siya. Kaya sabi mo nakakaumay yung lasa kasi ano, purong kamatis siya. Di ba pochero yun? Hindi iba yun. Kinamatisan manok din yun. Sabi ko huwag nang uulitin magluto ng ganyan ah. Pero ngayon ay mukhang okay naman siya no? Kasi masabaw siya. May pusong sumisilip. Ang puso Yan ba? ba? Nawawala ng ano. Ang pag-asa. Kain po mga kayami. Kain po. Bili na ang tukma ako. Huwag ka pang aantukin. Bakit? Ang papakain ka pa ng aso at mga bulas ko. Buhay pa rin yun pag hindi nakain. Wow. Buhay pa rin yung bukas. Wow. Okay, kailangan. Saan mag-i-edit ako? Hindi lang po kami nakakapanood ng TV habang kumakain. Dahil yung TV po namin ay
parang feeling ko tuluyan nang nasira yung volume. Kasi sinunod naman po namin yung comment ng isang subscribers na ilong press daw namin yung on-off button niya. Pero hindi pa rin po gumana. Ayan mga kayami, uminom na po ng vitamins ng ating mga baby. Ayan na. Uminom na ikaw ng vitamins. Naman po ay turn ng ating mga alagang puppy. Ay ano, pusa. Sino? Tanggoy. Ay, juice ba? Sino kasunod? Tanggoy. Ay! Nakuha niya isa. Tanggoy. Jokok. Jokok na dahil. Ito, sarap mo. Jokok. Baka galing oops. Galing ang vitamin. Ay, nako. Ah, no. Ano yan, Titanggol. Ay, Jokok. Ay, wala na.